Ako ang kontrabidang bakla na maraming mga kasamang bakla na kalaban ni Tito Vic and Joey. And by that time, barkada ko na si Richie Diorsi. Sa akin na nakatila si Richie Diorsi. Kaya, yung time na yun. Magkakaibigan na kayo, no? Magkakaibigan na kami kasi wala na siya mapuntahan eh. Budget na siya kay Tito Vic and Joey. Tumira sa akin si Richie Diorsi. Okay. So, ibig sabihin, sir, close kayo kay Richie Diorsi. Alam niyo po pala yung issue tungkol kay... Alam ko lahat yan. Pepsi Paloma. Pepsi Paloma, yung sinasabing na issue Tito Vic and Joey. Apo. Dahil kay Richie Diorsi. Opo. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Sir, may napanood po pala akong video na interview tungkol po kay sa buhay ni Miss yung soft drink beauty ko, si Miss Coca Nicolas po ba 'yon? Nabanggit niya po kasi na totoo po ba 'yun na nagkaroon po kayo ng relasyon, naging kayo po ni Miss Coca? Actually, sa totoo lang, yung mga soft drinks girl na yan, na minamanage ni Ray de la Cruz, Dr. Ray de la Cruz, by that time, Opo. mga barkada ko lahat yung mga talent niya eh. Pepsi Paloma, sila Sarsi Emanuel, Mirna Castillo, naging kaibigan ko yung mga yan eh. Okay, talaga po? Ngayon yung Coca Nicolas na yan, nakilala ko yan, pero siya lang yung nagustuhan ko. Niligawan ko yan, totoo naman eh. Maganda yan eh, tsaka mabait. Mabait Siyempre, may mga kanya-kanyang attitude dyan eh. Niligawan ko yan. Nung araw pa naman to eh. Apo. Baka naririnig na asawa ko to ngayon. Apo. Nung araw pa to, niligawan ko yan. Oo. Binigyan ko ng parang Christmas tree na parang maliit na Christmas tree na galing sa Japan na may Christmas light. Natawa nga yan eh. No? Kaya ngayon, nung niligawan ko yan, tagal ko niligawan niya hanggang sa... Umabot din na sinagot niya ako. Naging kayo? Naging kami, pero hindi siya basta-basta talaga. Hindi porque ganun ang trabaho ng mga yan. Hindi. Nirerespeto ko yan. Yan. Oo. Nirerespeto ko yung mga yan. Niya na nagpaputok daw kayo ng baril at some point na na-involve yata siya kay Idol Francis. Kasi yung kay Francis Magalona na yon. Opo. Kita mo, gusto rin siya ni Francis Magalona. Yes, opo. Kiko pa nung araw eh. Pinata pa siya noon. Dancer pa nung araw si Kiko. Dancer pa lang siya. Ngayon nabalitaan ko, nililigawan daw siya ni anak ni Pancho Magalona. Iyan pala si Francis Magalona. Sikat ako nung araw kaysa naman sa kanya. Apo. Umpisa pa lang siya. Apo. Seloso ko. 'Di ba? At saka medyo nasa tayo eh, alak. Marijuana, 'di ba? Tapos may mga downers ako, big time ako eh. Pero nirerespeto ko si Coca Nicolas. Nung nabalita ako, nagselos ako, parang tinago niya pa si Francis Magalona. Aba, nagpaputok ako. Tinago ni Coca Nicolas si Francis Magalona? Sa bahay. Sa bahay. Di ngayon, nung nabalita ako nandun sa may... pupunta ng ng club eh. Apo. Afro disco nung araw sa Midland Plaza eh. Inabangan ko na. Di ba? Nung nakita ko, nagselos ako, nagpaputok lang ako. Siyempre, mahal ko yung tao eh. Nililigawan ko, unahan pa ako. Ang laki nilang gastos ko dyan. So, totoo pala yun na, sir, nagpaputok-putok. Pero yung putok nyo, hindi naka-aim. Wala yun. Ganun. Oo, kasi siga ako nung araw eh, di ba? Apo. Nung araw, hindi lang ako nagpaputok dyan. During the time ng katipunan ng mga artistang pelikulang Pilipino, Apo. na ang presidente, si Fernando po, pinaputokan ko yung yung bodyguard stuntman ni Rudy Fernandez eh. Kasi kasama ko sa workshop, ang yabang-yabang eh. Inabangan ko yun. Doon kami sa Film Center, inabangan ko yun. Nagpaputok ako. Nakarating kay Fernando po, kay Johnny Delgado, kay Jay Ilagan. Bad shot ako. Di ba? Bad boy ako nung araw eh. Talaga? Oo, kaya, pero those were the days. Pero yung charming nyo, sir, hindi ko akalain na ganun pala, bad boy, talagang ngayon ko lang nalaman yan. Well, because of drugs, because of marami kang pera, that's why galit ako sa droga. Kaya nga nag-umpisa ako ng mamamayan ayaw sa droga, MAD. Kami ni Richard Gomez, ang founding chairman, si JB Ejercito. During the time na presidente si Erap, buong Pilipinas inikot namin. Ako ang host. Ako ang nagpauso ng ganyan, MAD. Ako. Isa ako sa mga board of trustees.
Kaya unforgettable yan. Nasundan after mad, mamamayan tayo sa droga kasi pinasok sa party list. Siyempre may issue yan. Hindi dapat. Siyempre. Tinuloy ko yung advocacy. Ginawa ko Dad Duterte against drug. Diyos ayaw sa droga. Spiritual. Dinky ayaw sa droga. Hanggang sa may namit akong financer, ginawa akong pelikula. Yun na, naging movie. Ako producer, ako director, ako lahat. Parang Ronnie Ricketts. Na ginagawa ngayon din ni Direk Coco Martin. Okay sir, may tatanong ako. Yung continuation po kanina, no? Nabanggit niyo po kasi sa akin kanina sir na malapit pala kayong kaibigan ni Sir Richie De Horsey. Kilalang komediante rin. So, pwede niyo bang patunayan sa amin sir yung issue tungkol kay Pepsi Paloma at TVJ? Kung ano po ba talaga ang totoo? Well, bago tayo dumating dyan, si Richie De Horsey, naging adopted ko. In other words, naging tumira sa bahay ko yan dahil nireject na ng Tito Vic and Joey yan. Ilang beses na tinulungan yan. Pero wala, drugs pa rin. Nakarating sa akin yan, I'm a user only. Pero, ang nangyari, user lang ako. Compared to Richie De Horsey, ayaw niyang tumigil. Anyway. Pero pinagsasabihan nyo na. Pinagsasabihan ko na, nireveal na sa akin yung buhay. Okay. Yung nangyari pati yung kay Pepsi Paloma. Frame up yun eh. Wala yun. Hindi nangyari yun kahit hindi nga umabot sa doon kay Tito Vic and Joey yan. Di ba? Frame up ni Ray De La Cruz yan. Isa yung manager nung Soft Drink Beauties. ni Pepsi Paloma. Close ni Pepsi Paloma si Coca Nicolas eh. Apo. O di yun ang katotohanan. Kung may binanggit si Pepsi Paloma, Yes. na siya yung saksi. Apo. Na walang katotohanan may issue kay Tito Vic and Joey and Pepsi Paloma with Richie De Horsey. Wala yun. Ako naman, sasabihin ko, ako ang saksi, walang katotohanan yun. Dahil sinabi sa akin, nireveal sa akin ni Richie De Horsey. At pinatutunayan ko yun, na walang katotohanan yung issue kay Tito Vic and Joey, yung issue kay Tito Vic and Joey, at Pepsi Paloma. Kagagawa ni Ray De La Cruz yan. Patay na si Ray De La Cruz. Wala. Kasi gusto nila magkapere. Gagamitin niya yung mga talent niya. So grabe yung issue na yun kasi... Sikat yung Tito Vic and Joey. Opo. O hanggang ngayon, ginagawa nilang issue eh. Di ba, wala pa yung Itbulaga. Nasa issue pa lang, nasa korte pa, nilalaban nila Tito Vic and Joey. Papasok na naman tong issue na kasi di ba may issue yan kay Pepsi Paloma nung araw. Apo. Tamo bubuhayin na naman nila kung sino man yung mga vlogger na yan. Wala yan, walang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan lang nagpapalaya sa tao. So once and for all sir, walang katotohanan talaga yun. Well, ang tagumpay ng masama may lang. Like what you said, ang katotohanan nagpapalaya sa tao at sinasabi ko, Tito Vic and Joey, pagtatanggol kita. Lalo ka na, Mr. Senator Tito Soto. Mahal kita. Dahil mahal ka ng daddy ko. Hindi si Pat Salem, yung partner niya. Okay yan, narinig niyo mga Dre mula po kay Sir Dinky Do. Once and for all po, pinatunayan niya na wala pong katotohanan yung issue tungkol po kay Miss Pepsi Paloma at sa TVJ po. Okay sir, lastly po, pwede po bang pasalamatan natin yung mga followers ng Rai TV na nagre-request po sa inyo i-feature po namin dito? Message. Number 1, ito ang kailangan mga makakuha ka ng value, reality, moral lesson, spiritual, di ba, physically literal. Rai TV, congratulations. Malayo mararating mo. Salamat. Malalaman ko yan. Darating araw, isa ka na rin parang Coco Martin. Yung offer sa'yo ni Direk Coco, grab it. Magkikita pa tayo. At sa lahat ng vlogger, sumusumikat, hindi doon sa mga kababuyan, katarantaduan, itong ganito, kailangan ngayon ng kabataan. Malakas ang impluensya ng social media. Sana, wag na kayo mandamay pa, lalo na sa mga kabataan. Sapagkat ang tagumpay nyo, kung kumikita man kayo sa maling paraan, ang tagumpay ng masama maikli lang. Dahil pera ni Satanas yan. Pero ang paggawa ng mabuti, hindi nagbubunga ng masama. Ganito dapat yun. Ganito din yung mga kailangang content. You learn from me, yung from this role model people. Hindi ko kayo hinahatulan. Pero
hindi natin alam yung mga nangyayari pa, we always learn from our mistake. Hopefully, maging role model tayong lahat. God bless you all, and tuloy lang ang buhay with the help, the grace of God. I love you. Rai TV, congratulations! Salamat po. Ikaw na! Isang yabad-yabad. Yabadabadu! Alright, salamat po Mr. Dinky 2. Salamat sir. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.